Hello everyone, so welcome to another video. So sa video na to, ituturo ko ang isang rule sa mathematics known as the PEMDAS rule. So I'm sure majority of you ay narinig na kung ano yung PEMDAS. Pero alam kong marami pa rin yung nalilito or hindi alam kung paano i-apply ang PEMDAS rule na ito. Okay, so yung PEMDAS rule guys, ito ay isang order of operations rule. Ibig sabihin, ito yung susundin natin sa pagsosolve kung ano yung una nating isosolve sa isang expression. So, yung rule na to, mag-i-start ka sa left to right. So, ibig sabihin, simula ka muna sa T, papuntang S. So, ano ba yung kahulugan ng mga ito? P stands for parentheses. Ayan. E for exponents, mga naka-raise. M for multiplication, D for division, A for addition, and S for subtraction. Okay. Later, meron itong mga special cases, guys. Halimbawa, M saka D na lang yung natitira or A saka S na lang. May special case tayo na. Pero sa bandang dulo ko na siya i-discuss. Okay, so without further ado, mag-solve tayo ng mga problems guys no, para magets natin yung PEMDAS. Okay, so first example, medyo basic lang. Again, sulat ko PEMDAS. So dito sa example, makikita nyo, meron lang dalawang operation, addition and division, di ba? So titignan nyo, sa PEMDAS, sa mga letters na yan, kung alin yung mas nauna. Di ba nauna yung D kumpara sa A? So ibig sabihin, mag-divide ka muna. So, 6 divided by 3 ay 2. And then, saka mo i-perform yung other operation or in this case, yung addition. So, 2 plus 2 is 4. Kaya, 2 plus 6 divided by 3 ay 4. So, if isa ka sa mga nagsagot ng uh, o gumawa no, ng 8 tapos divided by 3, sagot mo dyan, 8 over 3. O kung ano man yung decimal niyan, mali ka. Okay. So, mali ka doon kasi di mo in-apply yung PEMDAS. So, next example tayo. Again, PEMDAS guys. Remember, so kung titignan natin yung example, ay meron na tayong parenthesis. Okay? So, even though, mas nauna yung M kumpara sa plus, sa PEMDAS, nasa loob siya ng parenthesis, sila pa rin yung una mong isosolve. So, you have 4 plus 9 ay 13. Ayan, times 2 minus 8. Tapos dito, ayan, mas nauna si times sa minus. So, 2 times 13 ay 26 minus 8. That is 18. Okay? So, pretty basic, right? So, another example tayo. Again, PEMDAS. So, here, we know na unahin natin yung sa parenthesis. And then, nagkataon na nasa loob din ng parenthesis yung exponent. So, perform muna natin to. 2 raised to 3 is 8. Ayan, minus 1. Tapos divided by 7 plus 3 times 6. Again, simplify this one. 8 minus 1 ay
7 divided by 7 plus 3 times 6. Ayan. So, PEMDAS rule, guys. No? So, 7 divided by 7 plus 3 times 6. So, PEMDAS, again, ano yung mas nauna? M, di ba? Multiply. So, 6 times 3 ka muna dito. So, copy mo to guys. 7 divided by 7 plus 18. Okay? Tapos, saka ka mag-divide ngayon. So, 7 divided by 7 ay 1 plus 18. Sagot dyan ay 19. So, dito sa example guys, no, nagkataon na nasa loob na ng parenthesis yung naka-exponent. So, magbibigay tayo ng example, additional na. What if naman kapag, siguro i-revise lang natin pa. I-edit lang natin ng konti. What if, what if, walang ano dito. Wala siyang exponent. Ayan, wala siyang exponent. At yung exponent na yun ay, dito nakalagay sa 3. Ayan. So, paano yan? So, again, PEMDAS, diba guys? PEMDAS. So, same rule lang guys eh. So, start kayo sa P, parenthesis. Ito ay 2 minus 1. 1, diba? 1 divided by 7 plus, ayan, perform yun na to. Next, yung parenthesis, ay, yung exponent. 3 squared is 9 times 6. And then, ayan, follow the PEMDAS rule. Muna si multiply, then mag-divide kayo and add. Okay, so, um, kayo na magpo-perform yan guys. Bilang practice nyo. Pero ang sagot dyan ay, actually, naka-fraction to guys. So, dapat makukuha nyo ay 379 over 7. Huwag nyo siyang gagawing decimal, of course. Kasi, manual, manual computation tayo dito. So, kapag may decimal kayo nakuha, syempre, nag-calculator kayo. Pero, ang training na to is for manual computation. So, kung solve nyo to guys, again, times nyo muna to, tapos divide na to, saka yung pag-add nun. So, ayan. Hindi pagets kung paano mag-simplify ng expression, tapos mga fractions, ay may video tayo niyan. So, check, check out yung mga ibang videos natin. And then, ayun, for the last case, na-mention ko kanina sa simula, na there are cases sa PEMDAS na yung makikita nyo sa expression ay naka-pair guys, no? Tanging MD lang or AS. So, ano ibig sabihin ko dito? So, sa case 1, kung mapapansin niyo, lahat ng operation ay AS lang. Okay. So, ito, halimbawa, ito group 1, group 2. So, sa case 1, group 2, yun nakikita nyo. So, meron tayong minus, saka plus, di ba? So, tanging sila lang. Hindi present tong PEMD. So, sa ganyang case, guys, ano yung gagawin? Dapat ba ipapag-add muna natin to? Kasi nga, di ba, PEMDAS? Bago natin i-subtract to? Ganun ba? Hindi, bago na. So, dahil nga ito ay special case, kapag may nakita kayong ganitong expression, hindi nyo na susundin yung left to right kanina sa PEMDAS na dapat mauna si A, di ba? Sa ganitong case, mag left to right kayo dito sa mismong expression na. Okay? So, kung ano na yung pagkakasunod-sunod nila.
So dito, 8 minus 6 ay 2. Diba? 2 minus 3, negative 1. Mini-mental ko na to guys ha. 8 minus 6, 2 minus 3, negative 1, plus 2, positive 1, plus 9, 10. Okay? So, sagot dyan is 10. So, kung sakali, nalito kayo sa PEMDAS, tapos ang ginawa nyo, inuna nyo tong plus, kasi, di ba nga, A yung nauna, di ba? Mamamali kayo doon. Tandaan nyo, meron tayong special cases na kapag natitirang operation ay belong dito sa group na to. In this case, group 2 lang nakikita natin. Addition sa subtraction lang. Wala nang iba. Walang parenthesis, walang exponent, walang times, walang divide. Sa pag ganyan, left to right na kayo. Huwag nyo na unahin si A. Okay? So, dito sa case number 2, the same lang naman. Kaso, sa group 1 naman siya. Multiplication sa division. So, syempre, as I've said kanina, left to right na. Huwag mo na unahin si M. Huwag ka na magta-times muna. Mali yun. So, left to right na kagad. Okay? So, 6 divided by 2 ay 3 times 3, 9. Divided by 6, hindi 9 over 6 times 4. So, 9 times 4 ay 36. Over 6, we know that is, tama, 6. So, applying yung PEMDAS rule again, special case number 2, belong siya sa group 1, di ba? Sa ganyang case, wag na wag yung unahin yung M kasi mali yun. Kapag remaining lang is operation belong sa group 1, division na sa multiplication, proceed kayo with left to right solving. Okay? So, in this case, ang sagot ay positive 6. So, ayun lang guys, no? Very quick video lang din sa PEMDAS. I hope ay naunawaan nyo. If you have questions, don't hesitate, of course, to leave a comment kasi I will make sure to answer your queries, no? Kung medyo nalilito kayo, i-explain ko sa inyo. And possibly baka pwede natin gawa ng video. And if meron kayong mga other topics na gustong matutunan, gustong marinig, no, sa mga tutorials natin, don't hesitate as well to leave a comment kasi uh, pwede natin gawan yan, no, in our future videos. So, that's it guys, no. PEMDAS, remember, very important. And I hope you learned something new. At see you on our next video. And thank you so much for watching.